Isang maganda at isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa inyo, mga mag-aaral ng ikapitong baita. Natutuwa ako na muli kayong makasama sa ating pag-aaral sa araw na ito. Pero bago tayo magpatuloy, pag-aralan nga natin at alamin natin ang sinasabi ni Albert Einstein, isang kilalang theorist. Ang sabi niya, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Maraming tao ang naghahangad na magtagumpay. At hindi masama yun. Kaya nga tayo nag-aaral, kaya tayo nagsisikap, dahil nangangarap tayo na pagdating ng panahon, isa na tayong matagumpay na tao. Pero batay sa kanyang sinabi, huwag lang marahil na pagtatagumpay natin ang ating isipin bilang isang tao. Pagkus, isipin din natin na tayo ay mabuhay bilang tao na may pagpapahalaga sa ating sarili at sa ating kapwa. Napakalaking bagay na tayo ay mayroong pinapahalagahan. Marahil ang bawat isa sa inyo ay may mga iniisip na mahalaga sa kanilang mga buhay. At dahil diyan tayo tatakbo sa ating pag-aaral sa unang bahagi ng ating aralin sa araw na ito. Tara, magbalik-aral tayo. Noong nakaraang 2 linggo, sa tulong at pagtuturo ni Binibining Arian Nakawili, pinag-aralan natin ang tungkol sa aralin siyang kaugnayan ng pagpapahalaga at virtud. Itinuro niya sa atin ang tungkol sa virtud o virtue sa English at gayon din ang pagpapahalaga o values sa salitang Ingles. Gayon din, itinuro niya sa atin ng dalawang uri ng virtud. Ang intellectual na virtud at ang moral na virtud. Itinuro din sa atin ni Ma'am Nakawili tungkol sa pagpapahalaga, yung dalawang uri ng pagpapahalaga. Marahil natatandaan nyo ito, no? Ganap na pagpapahalagang moral o absolute moral values. Gayon din ang pagpapahalagang kultural na panggawi o cultural behavioral values. Yan ay mga naituro niya sa atin sa mga nakaraang linggo. At umaasa ako na hindi lang ito napakinggan na bata sa inyo, kundi sinisikap nating maisapamuhay yung bawat natutunan natin mula sa Kanya. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang aralin 10, ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Pero mga anak, bago nga tayo magpatuloy, maaari bang tiyakin ninyo na nasa tabi ninyo ang inyong mga ballpen at ESP notebook? Dahil mamaya meron kayong isusulat upang magabayan kayo sa ating mga gagawin maging sa araw ng bukas. Okay, nasa tabi niyo na? Sige, magpatuloy tayo. Aralin 10, hierarkiya ng pagpapahalaga. Yung hierarkiya sa Ingles ay hierarchy. Iyan ay may kinalaman sa paghahanay tungkol sa mga tao, sa organization, sa mga bagay-bagay. Yung hierarkiya ay level o kategorya mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa o sa usapin ng pinakamahalaga o mahalaga. Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Kaugnay niyan, tingnan natin ano ba yung malalaman natin o alamin natin ano ba yung matututunan natin pagkatapos ng gawain na ito o ng aralin 10. Ang sabi diyan, natutukoy ang iba't ibang antas ng pagpapahalaga o values at ang mga halimbawa ng mga ito. Pangalawa, nakagagawa ng hagdan ng sariling pagpapahalagang batay sa hierarkiya ng pagpapahalaga ni Max Keller. Ano yung mga level? Yung mga hagdan na sinasabi niya, mga anak, ay yung level ng pagpapahalaga batay doon sa sinulat ni Max Keller na hierarkiya ng pagpapahalaga. Maiisip natin ng mga iyon.
Pero bago sa pagpapatuloy natin, subukin natin na sagutin ang ilang mga tanong nang sa gayon matayan natin ano pa yung mga kakailanganin nating matutunan o maari alam nyo na to. 5 bilang lamang ito, pipiliin natin ang letra ng pinakaangkop na sagot at mga anak, gaya ng sabi ko kanina, gagawin ito sa ating notebook. So, mag-ready kayo ng ballpen at isulat ninyo sa bawat bilang ang sa tingin ninyo yung pinakaangkop na sagot. Letra na lamang mga anak. Handa ka na kayo? Simulan natin. Number 1. Ang blank o ang patlang ay tumutukoy sa pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao at sa mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho. Ulitin natin. Ang blank ay tumutukoy sa pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao at sa mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho. Ito yung mga pagpipilian mga anak. A. Pambuhay na pagpapahalaga. B. Espiritual na pagpapahalaga. C. Pandamdam na pagpapahalaga. At D. Banal na pagpapahalaga. Okay? Naisulat niyo na yung sagot ninyo? Tingnan nga natin kung tama ang sagot niyo mga anak. A. Pambuhay na pagpapahalaga. Try natin. Subukan natin ang bilang 2. Ang pagpapaunlad ng kaalaman, karunungan, na siyang gawain ng ating isip ay makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng intelektual na virtud, espiritual na virtud, moral na virtud, social na virtud. Ulitin natin mga anak. Ang pagpapaunlad ng kaalaman, karunungan, na siyang gawain ng ating isip ay makakamit sa pamamagitan ng paghubog ng intelektual na virtud, espiritual na virtud, letter C, moral na virtud, letter D, social na virtud. Okay, naisulat niyo na mga anak at sa tingin ninyo, pinakaangkop na sagot. Kung ang sagot ninyo ang intelektual na virtud, tama ang inyong sagot. Tunghayan natin ang 3 bilang. Ang mga sumusunod ay mga uri ng espiritual na pagpapahalaga o spiritual values ayon kay Max Keller. Maliban sa A. Pagpapahalaga sa katarungan. B. Pagpapahalagang pangkagandahan. C. Pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan. At D. Pagpapahalaga sa katiwasayan ng damdamin at isipan. Ulitin natin. Ang mga sumusunod ay mga uri ng espiritual na pagpapahalaga ayon kay Max Keller. Maliban sa except for A. Pagpapahalaga sa katarungan. B. Pagpapahalagang pagkagandahan. C. Pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan. At D. Pagpapahalaga sa katiwasayan ng damdamin at isipan. Ano sa tingin ninyo ang pinakaangkop na sagot diyan? Letter D. Ang lahat na yon ay nabanggit na mga uri ng espiritual na pagpapahalaga maliban sa letrang D o yung pagpapahalaga sa katiwasayan ng damdamin at isipan. Dako tayo ngayon sa 4 na bilang. Itong mga anak medyo mahaba, no? Ang pera ay nakapagbibigay ng saya sa tao. Ngunit maraming tao
na marami ng pera, ngunit naghahanap pa rin ng ibang bagay na makapagpapasaya sa kanila. Ulitin natin. Ang pera ay nakapagbibigay ng saya sa tao. Diba? Ngunit maraming tao na maraming pera na, ngunit naghahanap pa rin ng ibang bagay na mas makapagpapasaya sa kanila. Sa paglipas ng panahon, mahihinuhan nila na ang pagkakaroon ng buong pamilya at mga tapat na kaibigan pala ang tunay na makapagpapasaya sa kanila. Maraming tao yung gusto nila marami silang pera pero hindi pa rin sila masaya. Tapos na-realize nila yung pagkakaroon pala ng buong pamilya at tapat na mga kaibigan ang tunay na makapagpapasaya sa kanila. Ang halimbawang ito ay patunay sa anong katangian ng mataas na antas na pagpapahalaga. Ang halimbawang ito ay patunay sa anong katangian, mga anak, ng mataas na antas ng pagpapahalaga. A. Habang tumatagal ang halaga, mas tumataas ang antas nito. Habang tumatagal ang halaga o pagpapahalaga, mas tumataas ang antas na to. Letter B. Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Letter B. Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga mahalaga o mga pagpapahalaga. Letter C. Mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng pagpapahalaga, mas mataas ang antas nito. Mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng pagpapahalaga, mas mataas ang antas nito. At letter D, mas mahirap mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga kahit na dumarami ang nagtataglay nito. Mas mataas ang antas nito. Ano sa tingin ninyo ang pinakaakma o pinakaangkop na sagot sa bilang 4? Sa halimbawang iyan. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Letter C. Mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng pagpapahalaga, mas mataas ang antas nito. Yan isa sa mga katangian, anak, ng mataas na hierarkiya ng pagpapahalaga. Ikalimang bilang, tinawag na Ordo Amoris o Order of the Heart ang hierarkiya ng pagpapahalaga dahil A. Ang puso ng tao ang unang dapat na pairalin sa pamimili ng pahalagahan at hindi kailanman ng isip. Letter B. Ang puso ng tao ay kayang magbigay ng kanyang sariling katwiran na maaaring hindi mauunawaan ng isip. Letter C. Ang puso ng tao ang may kakayahang magpahalaga sa mga bagay na tunay na makabuluhan, samantalang ang isip ay nagpapahalaga lamang sa mga bagay na panandalian. At letter D, lahat ng nabanggit. Ulitin natin mga anak para inyo pang mapag-isipan na inyong isasagot. Tinawag na Ordo Amoris o Order of the Heart ang hierarkiya ng pagpapahalaga dahil A. Ang puso ng tao ang unang dapat na pairalin sa pamimili ng pahalagahan at hindi kailanman ng isip. B. Ang puso ng tao ay kayang magbigay ng kanyang sariling katwiran na maaaring hindi mauunawaan ng isip. Letter C. Ang puso ng tao ay may kakayahang magpahalaga sa mga bagay na tunay na makabuluhan, samantalang ang isip ay nagpapahalaga lamang sa mga bagay na panandalian. At letter D, lahat ng nabanggit. Kung ang inyong sagot ay letter B, tama ang inyong sagot.
Ang puso ng tao ay kaya magbigay ng kanyang sariling katwiran na maaaring hindi maunawaan ng isip. Ngayon naman, ating tuklasin ang mga antas ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng isang gawain natin. Mga anak, ito ay gagawin ninyo pagkatapos ng ating pag-aaral sa araw nito, at umaasa ako na sa araw ng bukas ito ay maisasabi o maipapahayag ng bawat isa sa inyo sa panahon ng ating follow-up discussion. Pakinggan natin maigi, panoorin natin maigi, o kaya maaari nyo ko sabayan samantalang binabasa natin ang panuto ng gagawin natin pag-aantas ng pagpapahalaga. Mababasa sa loob ng kahon o mababasa sa ating pisara ang mga bagay na mahalaga sa tao. Ayusin mo ang mga ito ayon sa antas ng pagpapahalaga mo dito. Ikaw, anak, isasagot mo yan batay sa iyong sariling opinyon. Ayusin mo ang mga ito ayon sa antas ng pagpapahalaga mo dito. Isulat ang paliwanag kung bakit ganito ang paraan ng pagsasaayos mo. Ano ang naging batayan mo sa pagpili ng mga bagay mula sa hindi gaanong mahalaga hanggang sa pinakamahalaga? Ilagay mo sa bilang 10 o sa number 10 ang bagay na para sa iyo pinakamababa ang pagpapahalaga mo. Pataas hanggang sa bilang 1 ang pinakamahalaga. Muli, gamit ang inyong ESP notebook, doon nyo ilalagay ang inyong mga sagot. Ganito ang itsura, anak, ng chart. Sa unang hanay o sa unang column, mga bagay o anumang pinapahalagahan mo. 1 to 10 yan. Sa number 10, yung mga pinapahalagahan mo, na sa tingin mo ay hindi masyadong mahalaga. Ibababa mo yun sa number 10. Hanggang makarating ka sa taas at pagtungtong mo sa number 1, yun yung tinuturing mong pinakamahalaga. Sa katabi niya, sa ikalawang column, yung batayan ng pagraranggo mo. Tingnan nga natin, ano kaya ang magandang halimbawa? Sa number 10, halimbawa, ang pinapahalagahan mo ay pagkain. Kung isusulat mo yung number 10, pag siguro pagkain, laruan ang gamitin natin. Laruan. Marahil ang ilalagay mo doon sa batayan sa pagraranggo, ang magiging batayan mo doon, hindi na ako masyadong mahilig sa paglalaro ng mga bagay-bagay na ginagamit ko nung ako ay bata pa talaga. Yun yung kaya sa tingin mo, hindi na masyadong mahalaga yun kasi medyo malaki ka na, teenager ka na. Kaya inilagay mo siya sa number 10. Pagdating naman sa 9, hanggang makarating ka sa number 1, ano yung pinakamahalaga sa'yo? Sige nga, ano ba ang pinakamahalaga sa inyo? Ano sa tingin mo ang ilalagay mo sa number 1? Pwede kayo mag-comment, anak, sa ating comment, sa ating chat box. O sa ating comment box. Siguro, ang ilalagay mo dyan, pamilya. Tama ako? Ngayon, ano ang batayan mo? Bakit mo nilagay ang number 1? Bakit mo nilagay sa bilang 1 o pinakamahalaga ang pamilya? Ayan. Mga anak mo sa batayan ng pagraramo, iyan ay mga personal ninyong kasagutan. Gayunman, huwag kayong mag-alala, meron kayong pagpipilian para sa mga gagawin ninyong pagraramo. Kapayapaan, pagmamahalan, salapi o pera, pagtulong sa kapwa, pamilya. Mga anak, sa mabilisang paraan, pwede niyong kopyahin yan. Habang nagsasalita si ma'am, habang nagsasalita ako, pwede niyong kopyahin yung mga salita diyan. Yan yung mga pagpipilian niyo. Kapayapaan,
pagmamahalan, pera o salapi, pagtulong sa kapwa, pamilya. 5 na yan mga anak. Meron pang isang set ng 5 pagpipilian o mga bagay na pinapahalagahan natin na irarango natin. Tingnan natin. Diploma. Pwede niyo isulat yan mga anak ha. Diploma. Kaibigan. Pagkain. Sariling bahay. At pangmuli, pang-10, pananampalataya sa Diyos. Diploma, kaibigan, pananampalataya sa Diyos, pagkain, sariling bahay. Mga anak, iyan ang inyong pagpipilian at yan ang ilalagay ninyo doon sa 1 to 10 at ilalagay niyo din yung batayan sa pagrarango, depende kung ano yung nakasulat sa bawat bilang na inyong gagawin. Diba madali lang yan? Personal ang mga sagot niya mga anak. Matapos natin gawin yan mga anak, sagutin natin to. Sa isip natin, sa puso natin, bakit kaya hindi pantay-pantay ang pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa mga bagay? May itinuturing tayong mahalaga, mas mahalaga, at pinakamahalaga. Muli nating susubukan ang pagkilala nito sa susunod pa nating mga gawain at pag-aaral. Pero sa ngayon, yan lamang muna ang inyong gagawin at umaasa ko ang mga anak na iyan ay buong puso ninyong gagawin upang makabahagi kayo sa talakayan sa araw ng bukas kasama ng bawat guro, ng inyong guro sa ESP. Maraming salamat mga anak, mga mag-aaral ng grade 7. Lagi ko sinasabi sa inyo na wala kaming nais mangyari sa inyong mga buhay, kundi ang pagkaroon kayo ng magandang buhay at patuloy kayo maging mabuting tao. Taglay ang bawat pagpapahalaga na inyong natututunan na itinuturo ng inyong pamilya, tinuturo namin na inyong mga guro, at tinuturo ng bawat taong nagmamahal sa inyo at sa bawat karanasan na inyong nakakaharap sa araw-araw ninyong mga buhay. Ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ang sumaatin nawan lahat. Salamat grade 7, ingat tayo lahat.